Sa panahon ngayon, parang naging normal na sukatan ng halaga ang ingay. Kung sino ang pinaka-active, pinaka-visible, at pinakamaraming pinapakitang perfect life, sila daw ang masaya, sila daw ang malakas, sila daw ang may direksyon. Pero mapapansin mo, habang mas nagsisiksikan ang lahat sa spotlight, may ilang tao na tahimik lang sa gilid, hindi nagpaparamdam, hindi nagpa-flex, hindi nakikipag-unahan sa pansin. At ang nakakagulat, sila pa yung may pinakamatibay na paa sa lupa. Hindi sila natatakot, hindi sila insecure, at lalong hindi sila nawawala. Sila yung mga taong hindi kailangan mag-ingay para maging relevant, hindi kailangan ng spotlight para gumalaw, at hindi kailangan ng audience para lumakas. Dahil sa mundo na puro palabas, ang tunay na malakas ay yung taong hindi natitinag kahit walang nakatingin. Tahimik sila pero hindi marupok. Tahimik sila pero klaro ang direksyon. Tahimik sila dahil alam nila ang lakas nila hindi kailangang i-broadcast. At dito nagsisimula ang katotohanan na bihirang pag-usapan. Ang katahimikan kapag galing sa loob, mas malakas pa sa ingay ng buong mundo. Alam mo, may isang bagay na hindi napapansin ng karamihan na sa panahon ngayon. Ang mga taong halos hindi mo nakikita, sila pa yung pinakabuo ang pagkatao. Habang lahat abala sa pag-post, pag-update at paghabol ng pansin, meron namang iba na parang nag-disappear sa ingay ng mundo. Wala sa feed, walang stories, walang pagbibida. Tahimik lang pero hindi nawawala. At dito nagsisimula ang isang malalim na katotohanan. Ang mga low-key na tao, sila yung madalas pinaka-secure sa sarili nila. Hindi dahil tinatago nila ang buhay nila, hindi dahil mahiyain sila, at hindi rin dahil ayaw nila sa tao, pero dahil nalampasan na nila yung pakiramdam na kailangan pa silang makita para maramdaman ang value nila, na iintindihan nila na hindi mo kailangang ipakita ang bawat galaw para maging totoo. Hindi mo kailangang mag-update para patunayan na umaangat ka, at hindi mo kailangan ng atensyon para maging sapat. Ito yung mga taong hindi na nadadala ng validation. Hindi sila naghahanap ng audience para masabing okay ako. Hindi sila umaasa sa likes para magkaroon ng lakas ng loob, kasi sa loob-loob nila, buo sila kahit walang nakakakita. Alam nila kung sino sila, ano ang kaya nila, at saan sila papunta. At yung level ng security na yon, hindi iyon natututunan sa spotlight. Natututunan yon sa katahimikan. Kaya kung napapansin mong tahimik ang isang tao, huwag mo agad i-assume na mahina o takot. Madalas, kabaligtaran ang totoo. Tahimik sila kasi hindi sila natitinag. Tahimik sila kasi hindi nila kailangan sumabay sa ingay ng iba. Tahimik sila kasi sa loob nila may lakas na hindi kailangang ipagsigawan. At yan ang gusto kong ipakita sa iyo ngayon. May malalim na dahilan kung bakit ang mga tahimik sila ang pinakamalakas. Hindi dahil wala silang boses, kundi dahil alam nila kung kailan ito dapat gamitin, at hindi nila kailangan ng buong mundo para patunayan ang halaga nila. Number 1, they don't need validation. Kapag tiningnan mo ang mundo ngayon, parang naging reflex na ng marami ang mag-post ng kahit anong nangyayari sa buhay nila. Konting tagumpay, post. Konting stress, post. Kahit pagkain sa mesa, kailangan pang ipakita. Pero may mga taong iba. Habang ang karamihan abala sa pagpapakita, sila tahimik lang. Hindi sila post ng post. Hindi dahil boring ang buhay nila, pero dahil ayaw nilang gawing entertainment ang bawat bahagi ng pagkatao nila. Para sa kanila, ang totoong buhay, yung hindi nasasala, hindi inaayos, hindi kinukunan ng angle para magmukhang perfect, yung moments na hindi para i-share kundi para maramdaman. At dahil ganito sila mag-isip, hindi nila sinusukat ang halaga nila gamit ang likes, views o comments.
Alam mo kung bakit? Kasi sa loob-loob nila, klaro ang sagot. Ang sarili mong value, hindi kailanman pwedeng iboto ng ibang tao. Habang ang iba naghahanap ng validation sa audience, sila siguradong sigurado na sa identity nila kahit walang nanonood. Hindi nila kailangan ng digital applause para magpatuloy sa buhay. Hindi nila kailangan ng mga reaction para magka-confidence. Yung growth nila hindi para sa feed, hindi para sa clout, hindi para may masabi ang iba. Ang pag-unlad nila, sagrado, personal, totoo. Yung tipong mas inuuna nilang ayusin ang sarili kaysa ayusin ang caption. Mas importante sa kanila ang reality kaysa sa curated image. At ang pinaka-interesting dito, yung confidence nila hindi maingay, hindi loud, hindi exaggerated, hindi pilit. Pero kapag pumasok sila sa isang kwarto, ramdam mo, solid, stable, grounded. Yung presence na simple pero malalim. Hindi sila naghahabol ng atensyon. Hindi nila kailangan makipagkumpetensya sa ingay. Pero ang nakakagulat, sila ang napapansin ng hindi nila intensyon. Kasi ang taong buo ang loob, hindi kailangan sumigaw para marinig, hindi kailangan mag-flex para makita, at hindi kailangan humingi ng validation para maging makabuluhan. Number 2, they trade attention for peace. Sa sobrang ingay ng mundo ngayon, parang may unspoken rule na kapag visible ka, ibig sabihin successful ka. Kapag madalas kang lumalabas sa feed, kapag laging updated ang buhay mo online, kapag maraming nakakakita sa'yo akala ng iba, yun na ang sukatan ng tagumpay. Pero ang mga grounded na tao, hindi sila naniniwala dyan. Habang ang iba gustong sumiksik sa spotlight, sila kusang umaalis. Hindi dahil takot, hindi dahil insecure, kundi dahil alam nila ang totoo. Ang peace, mas mahalaga kaysa attention. Para sa kanila, hindi lahat ng sandali kailangan ng audience. May mga moments na mas masarap kapag sayo lang. May mga saya na mas genuine kapag hindi mo kailangan i-post. May mga alaala na mas totoo kapag hindi binibigyan ng filter. Yung mga low-key na tao, pinapangalagaan nila ang kapayapaan nila sa paraan na parang ibang tao, image ang binabantayan. Kung yung iba sobrang takot mawala ng visibility, sila naman mas natatakot mawala ng inner peace. Kasi naintindihan nila ang isang bagay na hindi agad nakikita ng marami. Constant visibility comes with a price. At hindi maliit ang presyo na iyon. Kapag lagi kang nakikita, lagi ka ring hinuhusgahan, lagi kang ine-expect, lagi kang may pressure na mag-perform, magpakitang gilas o panatilihing interesting ang buhay mo. Pero ano ang kapalit nun? Pagod, overthinking, at minsan pagkawala ng sarili. Kaya sila low-key. Yung simplicity nila hindi dahil boring sila, kundi dahil wise. Alam nila na ang hindi nakikita, madalas yon ang may tunay na power. Low-key equal high power. Bakit? Kasi hindi nila inuubos ang oras sa pagpapakitang okay sila. Mas ginagamit nila ang energy sa pag-aayos ng sariling buhay. At sa huli, hindi mahalaga kung gaano karami ang nakakita sa'yo. Siyasanin ko ang mahalaga, sino ba talaga ang nakakakilala sa tunay mong ikaw? Hindi sila nakikipagkarera sa visibility, hindi sila naghahanap ng spotlight. Kasi ang totoong kapayapaan, hindi mo makikita sa harap ng camera, makikita mo sa mga sandaling hindi mo kailangan i-share. At yun ang dahilan kung bakit ang tahimik na tao mas buo, mas solid, at mas malakas kaysa sa mga laging naghahabol ng pansin. Number 3, they're not missing, they're mastering. Sa panahon ngayon na lahat halos nag-a-update ng bawat galaw, madalas nagkakaroon ng maling assumption, tahimik ka, baka wala kang ginagawa. Parang kapag hindi ka visible, iniisip ng iba na hindi ka nagpo-progress.
Parang kapag hindi ka nagpo-post, wala kang nangyayari sa buhay. Pero ang totoo, ito ang isa sa pinakamalaking misunderstanding ng modern world. Hindi sila tahimik dahil walang ginagawa. Tahimik sila dahil abala sila sa totoong trabaho. Yung mga taong low-key, sila yung pinaka-busy pero hindi sa pagpapakita, hindi sa pagkuha ng validation, kundi sa pag-aayos ng sarili at pangarap nila. Habang ang iba nag-aaksaya ng oras, mag-update, mag-post, mag-curate ng image, maghanap ng angle, mag-edit ng caption. Sila nakatutok sa proseso, hindi sa audience. Sila yung tipong habang ang mundo nagmamadaling mag-prove ng progress, sila naman masaya sa private growth na walang kailangang patunayan. At ito ang malaking kaibahan nila. Focus nila nasa proseso, hindi sa recognition. Ang mahalaga sa kanila hindi kung may pumapalakpak, kundi kung sila mismo ay nagle-level up. Kapag nagwo-work sila, hindi sila mabilis ma-distract. Hindi sila naghahanap ng instant feedback. Hindi sila naghahabol ng applause. Ito yung tinatawag na deep work. Yung trabaho na hindi pang attraction, kundi pang transformation. Yung pang level up talaga, hindi pang pakita. At dahil ganito sila mag-operate, mabilis ang improvement nila. Hindi sila natatalo sa ingay, hindi nauubos ng pressure, hindi nahuhulog sa comparison. Kaya huwag kalito ang pagiging tahimik sa pagiging behind. Kadalasan sila pa yung pinaka-ahead. Bakit? Kasi habang ang iba abala sa pagtingin kung may nakatingin sa kanila, itong mga tahimik na tao abala sa pagkilos, abala sa pag-build, abala sa pag-master. At ang pinaka-powerful na parte, hindi sila lumalabas sa spotlight hanggat hindi sila handa. Hindi sila nagpapakita kung kalahati pa lang ang proseso. Hindi sila naglalabas ng result kung hindi pa solid. Kaya kapag dumating na yung moment na handa, na sila ang impact nila malakas, diretso. At walang halong pagpapakitang tao. Hindi sila nawawala. Sila ang tahimik na umaangat. Hindi sila missing their mastering. Number 4, they are lone wolves by choice. May isang stereotype na kumakalat. Kapag tahimik ka at madalas mag-isa, ibig sabihin lonely ka, kulang ka, o wala kang circle. Pero ang hindi alam ng marami, ang lone wolf, hindi yan lonely. Lone wolf yan by choice. Hindi sila antisocial, hindi sila galit sa tao, at lalo hindi sila mahina. Ang totoo, sila pa nga ang pinakamarunong pumili kung sino ang papasok sa mundo nila. Kasi naiintindihan nila ang isang basic rule ng buhay. Hindi lahat ng tao karapat-dapat sa energy mo. Hindi sila takot sa tao, pero ayaw nila ng energy leak. Ayaw nila ng toxic, ng ingay, ng drama, ng mga taong sumisipsip ng lakas at oras. Kung tutuusin, hindi sila guarded dahil sarado sila. Guarded sila kasi wise. Alam nila na ang kapayapaan nila mas mahalaga kaysa sa pakikisama. Mas mahalaga kaysa sa pakitang tao. Mas mahalaga kaysa sa pagiging in sa kahit anong grupo. At dito nagsisimula ang lakas nila. Privacy equal power. Hindi nila kailangan ipaalam lahat ng galaw nila. Hindi nila kailangan i-share ang bawat plano, bawat idea, bawat struggle. Bakit? Kasi alam nila na once na masyado kang open, masyado na ring maraming pwedeng manghimasok, manghila o makialam. Gusto nila yung galaw na tahimik, yung kilos na hindi napupuna pero malalim, yung hakbang na hindi para sa audience kundi para sa sarili. At dahil hindi sila naghahabol ng validation, hindi sila maingay, hindi sila gumagawa ng eksena para mapansin, hindi sila nagfa-flex para may masabi ang iba. Pero kapag nagsalita sila, may bigat, may laman, may impact, hindi ito dagdag ingay kundi dagdag value. Kasi sa mundong puro daldal, ang taong bihirang magsalita, siya yung pinaka-pinapakinggan. Sila yung tipo ng tao na hindi sumusunod sa pack. Hindi nila sinusundan ang trend,
ang hype, ang expectation ng lahat. Sila yung gumagawa ng sarili nilang landas. Tahimik man ang daan nila, pero diretso, matatag, at hindi kontrolado ng iba. At kapag tiningnan mo sila mula sa malayo, parang simple lang. Pero kapag naintindihan mo ang mindset nila, doon mo marerealize, hindi sila nag-iisa dahil walang mapiling kasama. Nag-iisa sila dahil hindi nila kailangan ng ingay para maging buo. Hindi nila kailangan ng grupo para maging matatag. At hindi nila kailangan sumama sa karamihan para maging malakas. A lone wolf is not alone. A lone wolf is focused, powerful, and free. Sa dulo ng lahat ng ito, may simpleng katotohanang kadalasan ay hindi napapansin. Hindi mo kailangang maging maingay para maging malakas. Sa isang mundo kung saan ang lakas ay madalas ina-associate sa pagiging visible, sa pagiging palagi dapat may sinasabi, o sa pagiging nasa spotlight, may mga taong tahimik lang pero sila ang may pinakamalaking impact. Hindi sila sumisigaw, hindi sila humahabol ng pansin, pero ang presensya nila, solid. Ang galaw nila, malalim. Ang mga ginagawa nila, totoo. Kasi sa reality, visibility is not the same as value. Hindi sukatan ang ingay, hindi sukatan ang dami ng nakakakita. Ang tunay na paglago, hindi yan nakikita sa feed, hindi yan sinusukat ng views, hindi yan dinidikta ng audience. True growth happens in silence. Sa mga gabi na walang nakakakita, sa mga araw na nagwo-work ka nang walang applause, sa mga moment na ikaw lang at ang sarili mong disiplina, at doon nagsisimula ang tunay na lakas. Kaya tandaan mo ito, hindi lahat ng achievements kailangan i-post. May mga tagumpay na mas masarap kapag sarili mo lang nakakaalam. May mga progress na mas genuine kapag hindi mo kailangan i-announce. Sa mundo na sobrang ingay, ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay focus, clarity, self-mastery. Kapag tumahimik ka, mas nagiging malinaw ang utak mo, mas naririnig mo ang sarili mo, mas nakikita mo kung ano talaga ang mahalaga. At minsan, kailangan mo talagang mag-disappear, sandali, lumayo sa ingay, umalis sa gulo, umiwas sa pressure para mahanap ang sarili mo ulit. At kapag bumalik ka, ibang-iba ka na, mas buo, mas matatag, mas grounded, mas kaya mong humarap sa anumang pagsubok. Hindi mo kailangang makita para maging importante. Hindi mo kailangang marinig para maging malakas. Ang katahimikan mo, iyon ang magiging dahilan ng pag-angat mo. At kapag oras mo nang lumabas, hindi mo na kailangan magsalita ng malakas. Rerespetuhin ka ng mundo dahil ramdam nila ang lakas na galing sa loob. At bago tuluyang matapos ang video na ito, gusto kong iwan sa iyo ang 2 linyang hindi mo dapat kalimutan. Hindi mo kailangang makita para maging importante. Hindi visibility ang sukatan ng halaga. Hindi ingay ang sukatan ng lakas. Ang tunay na bigat ng isang tao nararamdaman kahit walang spotlight. At higit sa lahat, ang kapangyarihan ng katahimikan ang magdadala sa iyo sa greatness. Doon ka lalakas, doon ka lalalim, doon mo maririnig ang sarili mong best, hindi ang expectations ng mundo. Salamat sa panonood, stay grounded, stay growing, and stay powerful in your silence.